So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod. Siyempre, another day, another vlog po tayo. And eto na nga, Kuya Val, no? At paunti-unti na niyang pinapangalanan kung sino-sino po yung mga involved sa mga kakasuhan na 4 na babae at 7 lalaki. So 11 po yan lahat guys, no? And ito yung isa sa mga pinakamatindi na plano ni Kuya Val at yan ay nabanggit din ni Kuya July Paunil na talagang plano ni Kuya Val na gagawin lahat ni Kuya Val para pahirapan itong mga kakasuhan po nila, ano? Itong mga kakasuhan niya. At hindi lang pala siya ang mag-isa na magsasampa ng kaso. Separate din yung isasampa na kaso ni Kalingap Rab at saka yung mismong foundation po ano ng Kalingap. So yan. So kaya pala magkakapatong-patong. And so yan. At isang pamamaraan para mapahirapan talaga itong mga kakasuhan ay ang mangyayari ay paiba-ibang lugar ang pagsasampahan ng kaso. Naku, matindi, magastos ito guys, no? Magastos ito. At siyempre, kung kukuha ka ng abogado mo, papupuntahin mo ngayon yung abogado mo, kunwari sa Mindanao, dahil may nabanggit din si Kuya Bal na sa Malalag, sa lugar po nila, no, kung saan siya ipinanganak, ay magsasampa din siya ng kaso doon. Ngayon, kung ikaw ay may abogado at kailangang papuntahin mo yung abogado mo doon, lahat ng expenses nun, sasagutin. Sino sasagot? Siyempre, yung kumuha ng abogado, no? Magastos talaga ito, guys. So, kailangan ano na, no? Kailangan umpisahan na ang paglilikom. Parang nabalitaan ko nga, may mga nag-umpisa ng maglantad ng kani-kanilang GCash po, ano? Para sa paglilikom ng panggastos. Ako, talagang ganyan, guys. Kapag ka may ginawa ka talaga sa kapwa mo, na alam mo din naman yan eh, bago mo naman gawin yan, ay alam mo na kung ano yung intention mo, no? So, kailangan paghandaan talaga yan. So, ito guys, meron tayong mga panunuorin na video and meron din nabanggit pala, guys, si Kuya July po, ano? Si Sir July Paunil, na parang merong isang tao na umaapila o kaya parang kinukumbinsi itong si Kuya Val para huwag ng kasuhan itong isa sa mga kakasuhan or kinasuhan na, no? Sino kaya ito? Naku po. Parang actually guys, nung marinig ko yung sinabi ni Kuya July, meron na kagad naglaro sa aking isip eh. Dahil kung tutuusin, sino nga ba ang pwedeng may lakas ng loob na lalapit kay Kuya Bal para kausapin ito ano, na huwag nang ituloy or huwag nang sampahan itong isang tao na kanyang sinasabi. So, alam ko na meron ding naglalaro sa inyong kaisipan diyan, guys, no? Pero wag na lang tayong magbanggit ng pangalan. Kung sakaling gusto niyo i-comment kung meron din kayo nasa isipan, ay sabihin niyo na lang na alam niyo na. O kaya magbigay kayo ng clue, pero wag niyo nang diretsahin ang mga pangalan, no? So yan po guys, medyo nakaka-excite po itong pag-uusapan natin ngayon dahil ayon kay Kuya Bal, ito ay magiging adventure nga itong kasuhan na ito. Bakit tinawag niya adventure? Kasi nga po, paiba-ibang lugar yung magiging session po ano. May binanggit siya parang 4 or 5 ano yata ito. Location. Unang-una, syempre, dyan sa kanila, sa Daet. Doon din sa kung taga saan yung kinasuhan, kung saan, taga saan man sila, ay magfa-file din si Kuya Val doon. And sa Malalag, nako, sa Malalag, malayo-layo yun, di ba guys? Davao yata yun. And meron din binabanggit itong si Kuya Val na Surigao. Nako, grabe. And lastly, meron din siyang binanggit na Metro Manila. Ayan, siguro kung matutuloy dito sa Metro Manila, baka sakaling makapag, ano tayo dyan, makapanood tayo or makapag-attend sa kanilang mga session po. Ano? So yan guys, susamahan po ninyo ako. And bago tayo tumuloy, syempre, ay huwag kalimutang suportahan palagi
ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. So, pakinggan natin at bigyan natin ng reaction itong mga video clips na ating hihiramin kay Kuya Val at kay Sir July Paunil po para marinig po natin ng direkta ang kanilang mga sasabihin at dito rin natin malalaman na yung mga iba na papangalanan na ni Kuya Val. So samahan po ninyo ako. Let's go! Siyo malalag at doon ako magkakaso sa inyo. Doon ako magkakaso sa inyo para malayo ang pupuntahan ninyo. Ang abogado nyo, kung may abogado kayo, papuntahin nyo sa Davao. Malalag, Davao del Sur. So yun na nga, ang ating nabanggit kanina, papupuntahin ng abogado ng bawat kinasuhan sa Davao. So magastos po yan dahil sasagutin mismo ng client o kaya kliyente yung mga lahat ng expenses ng abogado. Kasama po yan. Doon ako pinanganak. At doon ako magsasampa. Patong-patong na kaso. Lahat kayo. Ang Actually guys, meron na talagang sinapahan ng kaso dito pa lang, doon pa lang sa diet, no? And yun na nga, sinasabi ni Kuya Val na meron para paulit-ulit na sasampahan ng kaso. Yung iba po hindi lahat. Dahil meron ako nakita na post itong si Kuya Val sa kanyang FB page na yung mamaya ilagay ko na link po dito para mabasa ninyo. Ito ay naka-public naman so pwede nating hiramin yung post ni Kuya Val. So yan po guys. Tingnan nyo na lang, no? Nako. Kasama rin pala yung totoo kaya to. Anyway, abangan na lang po natin guys, no? Kung kasama nga yung magulang ni Viancy and yun na nga, sa ibang lugar sila kakasuhan at itong si Viancy ay dyan lang sa diet, syempre. Well, sila lang po nakakalam. Tayo nagbibigay lang po ng reaction at opinion kung ano man po yung napag-uusapan at ating mga napapanood na videos, nakikita na mga post. Yun lang po ang ating limitasyon. So, tuloy po natin guys itong video. nyo pa, dapat po kayong palayluya. Balahura pa more. Murahin nyo pa ako. Ang Kalingap, murahin nyo pa. Ganoon dapat. Umangas. Mamaya maglaylo ka. Pagtawaran kita. Actually, kapansin-pansin na yung mga dati na talagang tahasan ang pagkamaangas sa pambabalahura sa mag-ama po kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab ay talagang kapansin-pansin din na naglalaylo. Parang halos hindi na nga mabigkas yung mga ginagamit na palayaw dito kay Kuya Val at kay Kalingap Rab po na prinsipe at hari. So yan po guys. Ibig sabihin medyo lumalambot-lambot na. Pero ganun pa man, kahit pa siguro magbago sila ngayon, ay nakasave na po yung mga videos na pampabalahura. Starting 2 years ago ay nakalkal na po ng mga tumutulong kay Kuya Val para maghanap ng ikakaso. So yan po So tuloy po natin to. Dapat maangas ka dito. Sa social media. Sir! Nasa office ka? Opo, dito po ako. Ayaw kay Kalingap Rab, ang ginagawa mo na ngayon? Opo, ginagawa ko. Hinahanapan ko yung yung groomer baga yung sinasabi niya. Oo. Ginagawa ko po. Sir! Oo. Punta ako dyan yung kasi meron dito kay Yu Hasmin. Uy, Sige po. I-file ko rin dyan. Oo. Sige po. Yung mga fake niya. O sige sir ha. Taga saan po siya si Yu Hasmin? sino si Yu Hasmin? Parang actually dumadaan-daan din yan sa aking Facebook wall at may mga post na iba-iba. Hindi ko naman actually pinapansin kasi hindi ko naman siya kilala na
or hindi kagaya ng mga sikat na individual po ano. So hindi ko po pinapansin. Pero natatandaan ko na marami na maraming mga post, no? Dumadaan talaga 'yan. So tuloy. Pakiano daw po sa aking messenger at kung taga saan. At pupunta rin po ako doon para kumuha ng info at ipablatter sa barangay. Uh, Lahat yan yun ang ginagawa ko, pablatter ko sa barangay, and then kukunin ko yung complete address. Sino si Yuhasmin? Pakiano daw po, pakiano sa akin message, paki-PM po sa akin, or paki-text sa 0929-113-2469. So yun guys, so nakuha nyo yung phone number ni Kuya Bal na kung saan ay hinihingi niya kung sino man po yung may nakakaalam sa address ni yun, binanggit niya na tao, yung Jasmine po yata yun, ay paki ano na lang, bigay yung information kay Kuya Bal and i-post nyo na lang or slow motion ninyo para malaman nyo yung phone number na binanggit ni Kuya Bal and yun, kumbaga actually meron ng ano na nasampahan ng kaso sa DAET pero ito yung sinabi niya na individual na babae ay ihahabol. So yan. At ano to? Marami pala talagang involved. So tuloy po natin. Alam niyo na kung sino yung dalawang babae. Uy, sino? Sino? May dalawa pa, hindi ko pa nabanggit. 4 yan. Ang reklamo po, manyak daw yung pamangkin ko. Uy, Ba't ako ang pinatulpo? Hindi yung pamangkin ko. Aray mo. so ito ba? Actually, nasa thumbnail po natin yan na kung kasama ba si TQ na tinatawag po nila, no? And ito na, parang sinagot na rin ni Kuya Val dito, guys, na kung alam na natin yung dalawa, meron pa dalawang babae. At ito nga, pinapahapyawan niya yung tungkol sa pagpapatulpo. So, naisip ko lang na baka kasama talaga siya, ano, sa kakasuhan. And meron nga din post si Kuya Val sa FB yung pinakita ko kanina. So, yan po, guys. Wala sa hulog. Ha? Ang reklamo po sa tulpo in action, manyak ang pamangkin mo, Kuya Bal. Siguro naman ay halos 99% sa mga ay napanood na yung video na yon. Kaya hindi ko na ilalagay dito kasi paulit-ulit na lang. Bakit ako pinatulpo, hindi yung pamangkin ko? Ha? Actually, maraming Maraming nagtatanong doon and maski si Attorney Libayan ay napansin din niya yung ano na yon, yung video na yon, no? And talagang kung mapapanood po ninyo or napanood nyo na, talagang parang galit na galit itong si Dalaga po doon. At may pagganon pa siya kay Kuya Bal po, ano. So yun po siguro yung talagang hindi makalimutan ni Kuya Bal. And of course, yung pamangkin nga naman niya, ang sinasabihang manyak, tapos siya yung pinatulfo. So, yun na. Ay, ano na tayo? Tandaan nyo, national media yan. National Yun na news yan. matindi. Hmm. Yun na matindi kasi nga at national TV. Kumbaga ay hindi lang buong Pilipinas actually nakakapanood dyan. Kundi maraming subscribers kasi itong si Sir Rafi Tulfo po, ano, international po. Ang nanonood sa kanya, biro nyo ba naman kung gaano kalaki yung mga subscribers niya. And sinabi naman po ni TQ kung bakit at kung ano ang dahilan kung bakit sila talaga pumunta sa Tulfo po, ano, kung bakit doon sila nagsumbong. Yun naman nabanggit niya actually doon sa video. Dahil nga daw kaya doon sila pumunta dahil gusto niya na maraming makakapanood. So yun. And kapansin-pansin din na parang nagkaroon ng backfire sa kanya po, ano, yung kanyang ginawa. Kung pagbabasihan lang po yung mga comment doon mismo sa pangyayari na yon. So yun po. Kaya ang gawin ko rin po sa inyo, national din. Yun na. Ganon.
Sa Cebu, pupunta rin ako doon. May kamag-anak ako sa Cebu. And another lang case. Kasama pala sa Matindi. Cebu. Kahit may magaling ba kayo abogado? Kunin nyo. Yan na. Ang pinaka mahusay na abogado nyo, kunin nyo. Well, pagdating sa abogado, I'm sure na yung iba ay hindi ko man masasabi kung lahat-lahat ba ng mga kakasuhan ay sasagutin ng mga big time na sponsors po, ano? Pero kung sasagutin lahat yan ng mga big time sponsors, ay ano, good luck para sa kanila po, ano? Dahil tingin ko naman ay handang-handa yung mga big time sponsors na ipagtanggol itong kanilang ano pa, ano, iniidolo. Sabi na nating iniidolo, no? So yan po, tuloy natin to. May pera ba kayo? Gamitin nyo ang pera ninyo. Hmm. Ganun lang yun. Observe niyo po si Boy, ha? Si Boy. Baka maglaylo. Dapat maangas ka. Itong binabanggit ni Kuya Val, guys, na boy, na maangas. Dalawang tao yung naglalaro sa aking isipan eh. Pero malalaman din natin yan kung sino po. Kasi siya yung nagsasabi na scammer daw, si Kuya Val. At si Kalinga Prab po, ano? Naku, mabigat na bintang po yan. Pag sinabihan mong scammer isang tao, kailangan meron ka talagang matibay na ebidensya na nangi-scam. Kung talagang qualified nga ba yung ebidensya na hawak nila na nangi-scam itong mag-ama, ay nako. At kung sakali namang walang ano, ebidensya at kung ito ay isang narinig-rinig lang o kwento-kwento lang, tapos sasabihan mo sila ng scammer, nako, ay may kalalagyan talaga yan. Kailangan talaga mag-abogado ka dyan na matindi. So, tuloy. Angasan mo pa ang pagkukontent, pambalahura. Sabi mo na yung pangalan ko, ay palayaw ka pa ng palayaw. Mismo ikaw, Val Santos Matubang, scammer Yan. ka. Ha? Murahin mo pa ako. Ganon ang pagkukontent. Oo nga naman, no? At bakit kailangan gamitan pa ng mga alias na yan o kaya nickname o kaya AKA itong mag-ama. Sasabihan pa ng, ginagamitan pa ng prinsipe at hari. Ba't di nalang diretsuhin, no? Anyway, kahit naman hindi nila diretso ng pangalan, ay halata naman kung sino yung kanilang pinatutungkulan dahil sa batas ay hindi mo naman kailangan pangalanan pa, ano? Hindi mo naman kailangan pangalanan pa ang iyong ini-issue or ginagawa ng issue or dinidiscuss basta ito ay direkta nakapatungkol sa kanya at may ebidensya na nakapatungkol sa kanya ay qualified po yan. Ano pa ng nickname, huli din naman. Ganun yan, dapat mas maangas ka pa dapat. Papagurin lang kita. Ayun na. Ako, gusto ko yun. Bakit? Anong content ko? Adventure na. Ayan na. Charity. Ayan na. At yun, alam mo na. Yung mga nababalahura, kakasuhan ko. So yun, adventure na. Kumbaga, papagurin nga ni Kuya Bal, no? So, iba-ibang session. Kumbaga, bukod sa pagod, syempre, number one dyan, gastos at istorbo. Istorbo sa kung ano man ang iyong mga pinagkakabalahan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nag-aaral, ay talaga nga namang malaking ano yan, malaking istorbo talaga. Pero andyan na eh. Nangyari na. Kaya harapin na lang. Kahit sa abroad ka pa, Ito na. ha? Pag umuwi ka, ipapadampot kita. So yun, kung sino ba yung mga nasa abroad na nambabalahura, alam naman na natin yan. Kahit hindi na pangalanan, ay alam na po natin yan. And I'm sure, lahat po kayo ay alam na alam din po ninyo ano. So tuloy. Mula pa noong nagsimula kami rito, pasaway ka na. Ay, kilala ko yan. Lahat ng video mo, halong katin. Kilala ko yan. Yung nag-umpisa pa lang ay talagang sinabayan na rin halos ang pag ano pa no, kinokontra niya palagi. Kilala niyo na rin yan, syempre ano. Suhan ka namin. Hindi lang po ako magkakaso,
mismo ang foundation at si Yun na. Kalinga Prab na binabalahura ninyo. So yun na guys, so tatlo pala ano, or sabihin na natin kahit dalawa lang. Yung Kalingap Foundation, tsaka si Kalingap Rab, kung isasama pa si Kuya Bal, panibagong magkakaso, ay talaga nga namang totoo na patong-patong talaga. No? Yun. Yun Lahat yun. na nagbalahura kay Ido, kahit sino kayo, kahit kayo Kalingap dati, tapos si Ido kinukontent nyo ng kasinungalingan, kakasuhan din ko rin po kayo. Ayan na. So yan guys, at isasama na nga rin sa kakasuhan, no? Yung mga tahasan na nambabalahura kay Kalingap Edu. At talagang hanggang ngayon nga naman ay ayaw tumigil. Hindi na hindi na nga sila pinapatulan, pero tuloy-tuloy pa rin po sila no, sa paggawa. At ang masaklap kasi diyan, masaklap, eh hindi lahat ng, sabihin na natin, kung meron man silang ebidensya, eh wala namang pinapakita. Basta nagsasalita lang, nagsasalita, nagbibintang, matindi yan. Kailangan talaga, handa nila yung ano dyan, yung kanilang concrete evidence, no? Sa, ano, pagdating sa kaso para patunayan po nila na meron silang karapatan na magsalita or sabihin yung kanilang mga ibinibintang, otherwise sorry na lang. Kahit sino kayo, na binabalahura si Ido, walang patunay, walang proof Yan. na ginawa ni Ido, kakasuhan ko rin po kayo. Lahat po na nag-content kay Ido, kahit sino ka pa, kahit last 2 years agong content, Nako. kaso abot niyo sa akin. Kasi po, ganito yan. Nagawa ng kaso, pipirma si Ido, manumpa. Ganon. Hindi na sila mag-aabala. Kami na gagawa ng kaso. Kung ano nandoon. Sa sinabi nyo, na si Ido'y ganito, si Ido'y scammer, manluloko, patunayan nyo sa kaso, sa korte. Yun ang sinasabi ko. And I'm sure alam din naman nila yan eh, na kailangan patunayan nila yan. Kailangan meron silang matinding ebidensya po ano para ipakita sa sa hukom. At syempre, sasubmit nila yan sa kanilang mga abogado para may maipakita ang kanilang abogado. Ngayon, ang masaklap nga kung wala, kung puro salita lang at pagbibintang, nako talagang shoot sa bangayan. So, tuloy. Lahat kayo. Kasama dyan si, siguro, Red Shane at saka si Mang Iking. Ayun. Dr. Lab. So, yun na. At kasama si Mang Iking at saka si Red Zane. Actually, parang alam nyo rin naman yan na parang sila yung nagpalala no? Sa sa mga nangyayari ngayon. So, tuloy. Bahala na sila dyan. At haharapin naman siguro, kailangan naman talaga nilang harapin. Hindi matatakasan yan. Kasi, na yan batas. So, yan guys. Kapag may nakita ko doon na video, minalahura si Ido, kaso abot nyo. Davao. Ano pa? Nako. Dait. Surigao. Nako. 3 kaso kayo. Ala. Magdidelete na ba kayo? Walang dilitan, ha? Walang dilitan daw. So yun, walang dilitan. At kahit pa mag-delete, ay alam ko na meron na mga nakasave na videos na gagamitin ni na Kuya Val laban dun sa mga nambabalahura po. Siyempre, kailangan maagap. Kailangan bago ka kumilos, nakahanda na lahat ang iyong mga gagamitin na ebidensya. Siyempre, may nag-guide naman kay sa Kalingap na sarili nilang abogado. Kaya siguro naniniwala po ako na alam nila ang kanilang ginagawa. So, yun lang. So, yan. Mang Iking at Red Zane. Nako, kasama pala kayo sa mag-adventure. And handa na yung mga Gcash dyan. Umpisa na yung paglilikom sa panggastos. Oho.
Ito po So yun guys, karugtong no? nung So yun, malinaw na po ang lahat, no? So ito, mapunta naman po tayo dito kay Sir July. At napaka-interesting din yung kanyang mga i-discuss dito. So, samahan po ninyo ako. dinidiscuss mo natin kahapon. Kasi po, si Kuya Bal, nagbulong na po sa akin. Yun. Kasi haba ng oras namin eh. Habang kumakain ng mangga, kung anong mang kinakain doon, kwento-kwentuhan kami, di ba? Pupunta dito sa isang area, pupunta sa isang area. Ang haba po ng oras. So yun, no? Anyway guys, sa'yo, Sir July, no? Belated happy birthday. Actually, bumati na rin naman ako sa mga videos nyo. Pero ngayon, dahil hihiramin ko itong video mo, ay muli kitang babatiin ng isang happy birthday and sana ay maging tuloy-tuloy na healthy and hahaba pa lalo ang buhay and of course, kasaganaan. Yan po ang ating wish kay Sir July. So, pagpatuloy po natin ito guys. May mga kasamahan na alam din yung issue, kwento-kwentuhan. So marami hong napagkwentuhan at marami hong naibulong sa akin si Kuya Bal. Ano po? Yun na, Bago pa yung live mga ni Kuya bulong. Bal kanina, yung mga sinabi niya kahapon, alam ko na po yung bulong kaya ako nag-content kahapon. Alam ko na kung sino na pangunahin, sino ang number 1 na talagang nasa listahan. Siyempre naman. And siguro kahit tayo, no, kahit hindi pa natin narinig or hindi pa na-discuss kung sino yung number 1 talaga nakakasuhan, ay meron na kagad tayong naglalaro sa ating kaisipan kung sino yung mga talagang sobrang angas. No? Number 1 talaga yan. So, hanggat hindi pinapangalanan ay hindi rin natin papangalanan. So, tuloy. Sinampahan na ho ng kaso. At sa Ayun tingin na. ko po, hindi rin kayo magkakamali yung mga nasa comment section. Sa malamang yung iniisip nyo po, yun po iniisip natin, yun po ang iniisip ni Kuya Bal. So yun. So kagaya ng sabi ko, kung ano man yung binabanggit nila dito na number 1 nakakasuhan, ay kung ano nga daw yung nasa isip nyo at nasa isip natin, ay malamang yun na talaga yun at hindi kayo nagkakamali. No? Kumbaga, iisa lang naman ang tinatakbo na ng isip natin ngayon kasi kilala naman natin kung sino. So tuloy. O hindi lang iniisip, yun po mismo ang inaksyonan ni Kuya Bal, pangunahin. Okay po. So, doon po sa bagay na yun, hindi naman natin pwedeng pigilan si Kuya Bal doon. Bagamat may pumipigil Of kay Kuya course. Bal doon sa isang gustong sampahan, may isang nakikiusap. Pero hindi ko lang po alam kung uubra. Yon guys ha. Sa mga hindi nakarinig. Ulitin po natin 'yan. So, eto. Bagamat may pumipigil kay Kuya Bal doon sa isang gustong sampahan, may isang nakikiusap. May pumipigil kay Kuya Bal doon sa isang sasampahan or nasampahan na, hindi natin alam kung nasampahan na, nakikiusap, no? Nakikiusap kay Kuya Bal yung isang tao para wag na ituloy ang pagkakaso doon sa isang kinasuhan or kakasuhan. Gets nyo? Kumbaga, ito nga parang gumanong agad sa aking kaisipan nung aking marinig itong sinabi nga ni Sir July. Sino nga ba ang di ba? Kung ito ay ang nakikiusap na sinasabi ay isang anti-kalingap, parang imposible eh. Parang imposible na yung anti-kalingap ay lalapit kay Kuya Bal para sabihin na i-absuelto yung isa sa mga kakasuhan. Gets nyo? Alam ko, may naglalaro sa inyong kaisipan kung sino. Syempre, sino pa ba ang pwedeng maglakas ng loob na lumapit at makiusap kay Kuya Bal, kundi nandyan dyan lang sa palipaligid, hindi po ba? And kaya ako natatawa guys kasi hindi ko alam kung maiinis ako o kikiligin ako eh. Bakit kailangan niyang makiusap kay Kuya Bal para pigilan si Kuya Bal po na tuluyan nakasuhan itong tao na ipinapakiusap niya. Gets nyo? Gets nyo na. Alam mo gets nyo na yan. So, wag lang po magbabanggit ng pangalan. So, kung magka-comment po tayo, pwedeng clue. Wag lang direktang pangalan para maiwasan natin yung mga bashing po And I'm sure alam niyo na rin po kung sino itong
nakiusap kay Kuya Val, no? At alam ko na rin, alam ninyo kung sino itong ipinapakiusap niya na huwag nang sampahan. Nako, yun na nga sinabi ko, hindi ko alam kung may inis ba ako o kikiligin ako. Pero siyempre, ano po yan, na kay Kuya Val kung ito ay pagbibigyan niya itong nakikiusap. Pero tingin ko malabo. Tingin ko malabo guys na pagbibigyan ni Kuya Val ito kasi sa pagkakaalam ko ay nasampahan na eh. Nasampahan na. So, yan. Comment kayo pero wag lang yung pangalan guys ha. So, tuloy. Pero hindi ko lang po alam kung uubra. Okay ho. So, ang importante po dito mga viewers natin, at ako po, alam ko, naniniwala ko kayo na, kumbaga kulang na lang magsigawan kayo, mag-rally kayo. Kuya Bal, sampahan mo talaga yan. Actually, totoo yun. Sinabi ni Sir July na yan, na kulang na lang mag-rally ang mga kumakampi sa Kalingap. Kulang na lang, itulak nila si Kuya Bal. Kuya Bal, ituloy mo na yan. Sampahan mo na yung mga yan. Kasi, ultimo kasi sila, kung mapapansin nyo po, yung sa mga comment section, kapag ka may nagko-comment doon sa mga ano ni Kuya Val, ay talagang asar na rin po sila. No? Galit na rin po sila sa mga maling ginagawa na mga nababalahura. Kaya kulang na nga lang talaga. Totoo yun. Kulang na lang ay mag-rally na sila. Siguro kung taga-iisang lugar lang yung mga yan, malamang nagkaroon na ng rally. Kaya lang, layo-layo din po yung mga yan guys. Di ba? So tuloy. Sobrang pambabalahura po na ika sa Kalingap yan. Sampahan mo na ika yan. Baka 90% ho ng mga Kalingap viewers yan Totoo sinasabi. yan. Kuya Bal, kayo sobrang bait nyo. Pag naaariglo kayo eh. Parang ganon. Actually, yun yung kaya maraming umabuso, no? Kaya maraming umabuso kay Kuya Bal. Kasi kung kilala nyo ng personal, si Kuya Bal, ay talagang sobrang bait, guys. Sobrang bait. Kahit galit na galit siya sa isang tao, kapag ka nag-ano yan, kahit papyaw lang na sorry, kumbaga kinakalimutan niya kagad kung ano man yung ikinagagalit niya. Ganon siya ganon siya ka bait. Pero this time, guys, talagang ano na siya, kumbaga buong buo na yung loob niya para ipagpatuloy, para gawin itong mga plano na pagkakaso po sa lahat ng mga balahura. So, yan. So ngayon ho, wag kayong mag-alala kasi nag-iba ho nag-iba ho yung takbo ng isip. Exactly. Yun yung kakasabi ko po lang na talagang buong-buo na ang loob ni Kuya Bal para ipagpatuloy, no? Ano ho, nag-iba. At nung nag-iba ho, hindi lang simple. Hindi lang basta kaso po ito. Lahat ng paraan na maaaring gawin para maperwisyo ho talaga, mapahirapan ho talaga yung mga nambalahura sa Kalingap, ginagawa na ni Kuya Bal yung mga bagay-bagay. Grabe yun, no? Actually, na-discuss ko na yan kanina kung papaano niya papaano papahirapan ni Kuya Val or parurusahan itong mga nambabalahura po sa kanya, ano? Yun po ay ang gagawing pamamaraan nga ni Kuya Val ay kakasuhan niya itong mga nambabalahura sa kanilang magama at sa foundation po ay iba-iba nga pong location ang pagsasampahan ng kaso para magiging malaking perwisyo po sa kanila yan. Anong perwisyo? Ang kakaharapin po nila. Ayun na nga, gastos, oras, abala. So, lahat-lahat yung pagsasamahin nyo, perwisyo talaga yan. Masakit sa ulo yan. Masakit sa head, guys. So, ang tanong, deserve po ba nila? Comment nyo na lang. So, tuloy. Maglilipat-lipat po sila ng lugar. Halimbawa, nag-file ng kaso dito sa Daet. Pagpunta po doon sa lupang sinilangan niya, magpapile uli siya doon. Malalim. Baka doon sa barangay Labaw. mismo ng ganun din. So, depende po yan. Basta hindi na po ito simpleng estilo ho. Pansin naman ho, ay kinonsulta ho din po yan ni Kuya Bal sa mga mas nakakaintindi. Ang talagang nangyari kasi dito po, hindi So yun, exactly. Ang pagkonsulta ni Kuya Bal sa mas nakakaintindi, ibig sabihin, ang mas nakakaintindi ay isang mambabatas. Natural. Di po ba? So yan. So, tuloy. na simpleng bawa ako ang magpa-file ng case. Ako po naghahagilap ng mga ebidensya. Hindi ho ganun.
may taga-monitor na talaga siya noon pa man. Kaya once na Yun. makita ng ganito, automatic sila na mismo. So yun na nga, gano'n na nga pala guys, ano? Kumbaga, meron na talagang mga tao na taga-kuha ng ebidensya. Kumbaga, hindi ko mo magkakaso si Kuya Bal, doon pa lang siya maghahanap ng ipanlalaban niya or gagamitin niyang ebidensya. Hindi. Dati na pala na mayroon na talagang nag-iipon or tumitingin, naghahanap or nag-aano, yung mga pupwede na gamitin na ebidensya ay iniipon na po nila noon pa pala. So, now I know. So, malupit. Iba nga to. Iba nga, no? Kumbaga, matagal na rin palang ano to. Kumbaga, nagkikimkim itong si Kuya Bal. Sa bagay, hindi lang minsan beses na rin siyang nag-warning na may mga kakasuhan. Siguro umpisa pa nung nagwa-warning siya na may mga kakasuhan. Way back pa yan. Ilang taon na yung mga nakaraan. Ay may mga nakatabi na mga ebidensya at hanggang ngayon ay dumami na ng dumami yung mga ebidensya pa. No? Nagkataon nga lang talaga na madaling magpatawad si Kuya Bal. Kaya naman siya pinagtatawanan. Sinasabi, nananakot lang siya. Hindi nila alam na naging mabait lang si Kuya Bal. Kaya hindi niya tinutuloy. Pero by this time, iba na daw siya. So, yan ang paghandaan ng mga kakasuhan. Dahil buong buo na ang loob ni Kuya Bal sa kanyang gagawin at sa kanilang gagawin. So, yan. Sila mismo mag-a-assist, ito bang ebidensya na to ay pwede or hindi. Kung sa tingin Galing. nila hindi po pwede, hindi na po nila kukunin yun. Hanap na naman sila ng iba. Ang pagkakaalam ko po, yung mga video 2 years back, Ay, actually, may mga grabe. mamaya po, ipi-play ko po, may papangalanan po si Kuya Balho na ilan. So, yun. 2 years back ay nag-start na pala mag-gather ng mga ebidensya po. So, kung pag-uusapan natin 2 years back, ay sino ba yung mga pwedeng ma-involve 2 years back? Alam ko, mayroon 2 tao na yan. Kaagad. So, doon pa lang ay nag-umpisa na palang mag-ipon ang Kalingap or si Kuya Bal or ang foundation ng mga ebidensya. So, nakaw. Basta. Kumbaga, kailangan nyo na rin maghanda-handa, ay handa ang budget, ihanda ang oras na gugugulin. Nako. So, yan guys. So, kaabang-abang talaga ang mga susunod na pangyayari at narinig ko kay Kuya Bal next month, August, ay pupunta sila sa Davao para doon sampahan ulit yung mga kailangan sampahan. Exciting, hindi po ba? So, comment down guys kung ano man po nasa inyong isipan, kung deserve ba talaga ng mga tao na kakasuhan na makasuhan po sila or hindi. So, yan guys. So, hanggang dito na lang and muli, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nako, mega love shoutout po sa inyong lahat ng mga solid Kalingap supporters, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. So, hanggang sa muli, magkikita-kita po tayo. So, pansamantala, bye-bye po muna. So, God bless. Bye.